Magandang gabi po. Umaga na pala 'no, so mag-aalauna na po ngayon. Nagising po ako 'no, kanina kasi nakatulog tayo pero nagising ako dahil tungkol po sa panaginip ko na masamang panaginip ito. So, si Peter po, may nag-usap po kami saglit dito. Ayan, meron siyang sinabi sa akin. Kaibigan, pwede po ba nating itong ipaalam sa ating mga nanonood po, kaibigan, ang mahalagang sasabihin ninyo? Ayan, no, may mga panganib po na paparating, no? So, yan talagang masamang balita ito dahil meron, sabi ni Peter, meron daw nga paparating na lindol, no? Hindi naman sinabi ni Peter kung gaano ito kalakas, pero gusto ni Peter na maghanda-handa tayo dahil malapit na po itong mangyari po. So, mag-pray pa rin tayo, no? Hindi pa rin tayo susuko sa pagdarasal. So, ayan, maging handa at huwag tayong matakot dahil ang takot ay sa isip lang at saka magpapanik tayo kapag tayo ay matakot, no? Kailangan maging handa tayo. Wala pa rin makakatalo, no, sa ating pagdarasal. Opo, kaibigan. So, yan, sabi pala ni Peter, no, na ayan, meron daw isang politiko, no, na ito daw po ay mapaparusahan, no, dahil po sa kanyang paghakot ng pera ng kaban ng bayan, no. At so, ayan, nakakalungkot man, no, pero sabi ni Peter ay mahahatulan po siya ng kamatayan talaga dahil maraming ebidensya po sa kanya. So, talagang limas pera talaga siya sa kaban ng bayan, no. Kaya mapaparusahan daw ito, no, at paparusahan daw ito ng kamatayan. Ayan, no. So, paano na yan, no, kaibigan? Hindi makakasalba yung pera na ninakaw niya. So, ayan. Sino kaya ang taong ito na Sino kaya ang taong ito na napakasakim talaga, no? Kung mapaparusahan siya, sabi ni kaibigang Peter, at mapaparusahan siya ng bitay, ayan. Malalaman natin ito kasi mababalita naman ito talaga, no? Matrending ni siya sa social media, no? So, hintay-hintay lang tayo dahil good news ito dahil yung mga sakim pala, no, sa pira, sakim sa pwesto na ngayon ay naghahakot ng pera ng taong bayan ay meron palang kapalit ito, no? Meron pala silang karma na darating, kaya relax lang ang mga tayo, no? Wag lang tayo masyadong magpa-stress, magpadala sa galit dahil itong taong ito na number 1 sa korupsyon ay talagang bitay ang kanyang aabutin, no? Dahil yung mga tao sa kanya, mga tao talagang kuyugin talaga yung taong ito na nasa politiko, no? Talagang mamamatay talaga siya. Ito talaga yung kapalit ng kanyang pagtatago sa kabila ng kanyang pagpapakita ng parang nagbabait-baitan siya kunwari, pero malaking kurap pala ang taong ito, no? At sabi ni Peter, meron daw itong plano na lumabas daw ng bansa pagkatapos ng halalan, pero mahaharang naman daw itong politikong ito, kaya madadaki po siya. So, yan, salamat kaibigan sa sinabi mo ngayon. Magandang balita po ito, no? Opo. So, ayan, no, sabi ni Peter, nakakalungkot po ay
pinag-iingat po kayo ni Peter, no? Kung pwede po ay huwag na lang po tayong lumabas, no? Lalong-lalo na po ngayon sa gitna ng gabi, no? Kahit gabi araw, hindi na po safe ang panahon natin ngayon dahil hindi na po natin alam ang takbo ng utak ng mga tao dahil po yung mga halos ngayon ay lulong na po sa droga, pati mga bata dinudroga po, no? Kaya nababalitaan ninyo, ito ni sinasabi ito ni Peter na may mga massacre talagang mangyayari, no? Kung naalala nyo po yung vlog, yung sinabi ko sa inyo, yan, natupad po, meron talagang mga pagpatay, pag-rape, nakawan, no? Na mangyayari, at hindi lang po ito, marami pa pong mangyayari po na masama dahil po sa drogang ito, na dapat talaga matuldukan na po talaga ito dahil hindi po tama ang mag-drugs, no? Kung sinasabi nila ito'y pang pagising lang, hindi daw ito, kung magda-drugs daw, hindi daw ibig sabihin na drug addict na yung tao, kasi ito lang daw po ay pang pagising. Totoo ba ito, kaibigan, no? Ito pa ay pabor ba ito sa iyo, kaibigan, na ang dahilan na to ay pang pagising lang? Opo. So yan sabi ni Peter na kailanman ang droga talaga hindi daw talaga ito nagdudulot ng kabutihan sa tao. Dahil kapag ikaw daw ay gumagamit nito, maapektuhan po ang iyong isip at ikay mababalisa at marami ka ng mga naiisip na masama, no? So hindi talaga dapat, iwasan talaga yung mga bawal na gamot talaga. So ayan, salamat po kaibigang Peter, kami po ay mag-iingat, no? Mag-iingat po kami kaibigan, lalong-lalo na po ngayon na ang dami pong mga taong, dami pong kriminal ngayon na nagsislapasan po, no? So ayan, kaya lang po meron pong mga nakamotor po dito, no? At mga armado po sila. Kaya mga bata po ay natatakot po kaibigang Peter, ay tulungan niyo po kami dito, proteksyonan po niyo po kami, lalong-lalo na po yung mga bata. At kung ano pong mangyari, no, ay hindi po namin agad-agad sila mahakot, no? Kasi isa lang po yung motor na umaandar sa amin dito, no? Kailang kung may kaguluhan kasi na mangyayari, ay meron na kaming plano, no, na team ko kung saan pupunta sa safety na lugar, no? At maraming salamat po Peter, no, dahil tinulungan po niyo po kami kaibigan. Opo. So yan, sila po daw ay tutulong, patuloy silang tutulong sa atin, no? Lalong-lalo na po, no, na marami na pong gabay, mga itim na gabay ngayon na nagkakalat po, no? At parang pinupuntahan po nila yung mga taong talagang itim na ang budhi, no? Yung mas madali na lang nilang mautos-utusan yung taong yun kasi ginagabayan na po sila ng mga itim na gabay at delikado po sila, no? Dahil gagawa po sila ng mga karumal-dumal, no? Tulad nila ng mga pagpatay. Ayan, kaya mag-ingat tayo dahil lalabanan natin yung mga masasama, lalong-lalo na po yung mga itim na gabay. Yun po yung mission namin ni Peter, na sugpuin sila. So yan, hanggang dito lang po muna, no? Mag-ingat po kayo. Naririnig ko na po yun, no? Yung mga
para po may mga aswang na po sa paligid. Sa ganitong oras, alas 12 na po. Mga alas 12:59 na po. Mag-aalauna. 1 minute na lang para mag-alauna. So, buntag na. So, ayan, maraming salamat po. No? Bukas po mag-update po kami. So, mag-ingat kayo. Ingat kayo. Wag na pong lalabas. Kung wala namang kailangan, wala na namang bibilhin. Stay na lang po kayo sa bahay. No? So, ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.